Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig na itago na lang natin sa pangalang Tampit. Taong 1981, probinsya ng Leyte. Naaalala pa ni Tampit noong 15 taong gulang pa lamang. Tila merong kakaiba sa paligid. Madaming pumapasok sa isipan at palaging kinakabahan. Malaking katanungan sa kanya kung bakit ito nangyayari. Tila naging tamang hinala na ito sa lahat ng bagay. Kaya minsan hindi na siya nalabas ng tahanan. Sa tuwing nakakakita ng tao noon, o kahit tumingin lang sa kanya, iba na ang hinala ng binata. Kung hindi nagmamasid, may balak ito sa kanya na masama. Ang masaklap sa tuwing nag-uusap ang mga kapitbahay, pakiramdam niya ay pinagchichismisan siya ng mga ito. Ang tahanan ng pamilya ni Tampit ay isang palapag lamang pero malaki. May 2 silid at may beranda na nakaharap sa manggahan. Sa unahan naman ay maraming bahay na magkakasunod. Doon mismo sa gilid lang ng tahanan ang daanan ng mga tao papunta sa kalsada. Habang tumatagal, mas lumalala ang pakiramdam ni Tampit. Hanggang sa umabot sa puntong pati pagtulog ng binata ay apektado na. Isang linggong walang maayos na tulog si Tampit. Hanggang sa umabot ng 1 buwan. Bumagsak na ang katawan ng binata na nakatawag pansin na sa mga magulang. Tinatanong nila ang anak kung meron ba itong malaking problema. Lumalalim na ang mga mata ni Tampit. Namumutla at hindi na halos lumabas ng silid. Sinabi naman ni Tampit ang problema. Laking pag-aalala naman ng nanay niya na si Nanay Rias. Nang marinig ang kwento ng anak, baging ang ama na si Tatay Pudol, nagpasya na ipatingin na sa espesyalista sa isip ang anak. Bumaba sila ng syudad at gumastos para mapasuri lamang si Tampit. Ngunit ayon sa naging obserbasyon ng espesyalista, wala namang pinagmulang depresyon o trauma ang binata na naging sanhi ng pagkakaroon ng takot. At kusa lamang itong lumabas ng walang dahilan. Kaya natanong ng doktor kung may nakaraan ba o kamag-anak sila na may kaparehang sakit. Maaaring namana ni Tampit ang nararamdaman. Ngunit ayon sa pagkakaalam ni Tatay Pudol at Nanay Risa, wala naman silang kadugo na may sakit sa pag-iisip. Niresetahan ng ilang mga pambalanseng kemikal sa utak si Tampit. Pampatulog ito at oobserbahan matapos ang 1 buwan. Wala namang magawa ang pamilya, kundi sundin ang preskripsyon ng doktor. Pagka-uwi ng tahanan, maraming tanong si Tatay Pudol kay Tampit. Hinala ng ama ay nagdodroga ang binata. Tay naman, kahit nga alkohol wala sa dugo ko eh. Droga pa kaya? Ewan ko ba tay? Biglaan na lang akong nagkaganito eh. Sa pagkakaalam ko, wala naman ako mabigat na problema. Wika ni Tampit. Ilang araw pa ang lumipas. Imbis na gumaling dahil sa mga iniinom na gamot, ngunit mas lumala pa ang sakit ng binata. Nakakakita na ito ng mga bagay na hindi kinabibilangan ng realidad. Bukod dito, meron din siyang naririnig na kakaiba at tila puputok na ang dibdib sa takot. Ito naman ang mas lalong nagpaalala sa mga magulang. Tuluyan ang nababaliw si Tampit. Hanggang sa isang gabi, hindi noon dinadalaw ng antok ang binata. Malakas ang tunog ng hangin na naririnig, pati na rin ang ingay ng mga kulisap
hanggang sa nakarinig siya ng maliliit na boses galing sa labas ng tahanan. Pero sa pagkakataong yun, naging kalmado na si Tampit. Tinatanggap na niya sa sarili na maaaring may sakit nga ito sa utak. Kaya naman sinakyan niya na lamang ang halusinasyon. Lumabas ng tahanan. Hinanap ang maliliit na boses na naririnig. Pumunta si Tampit malapit sa putol na puno. Hanggang sa biglang nagalawan ang mga dahon sa bawat gilid. Naupo ang binata ng sandali sa upuang kawayan malapit doon. Tinatanaw ang buong paligid. Hanggang sa ganun na lamang ang pagtataka ni Tampit. Nang may makitang maliliit na bagay na gumagapang sa sanga ng guyabano. Tinitigan niya itong mabuti. Tinamaan naman ito ng ilaw mula sa beranda. Hanggang sa rumihistro sa kanya ang mga mata ng taong maliliit. Mukhang mga taong ngunit kakaiba ang sukat. Dito napakamot ng ulo si Tampit. Alam niya sa sarili na galing dito ang maliliit na boses. Naisip ng binata na baka guni-guni lamang ang lahat. Nilapitan niya ang puno ng guyabano. Hanggang sa mas naging malinaw na sa kanya ang tatlong maliliit na nilalang. Ang papangit ng muka. Yung isa ay maliit lamang ang ulo. Mahaba ang leeg at isa lang ang mata. Habang yung dalawa naman ay maskulado at malakutsara yung ulo. Sintaas lang ng daliri ang mga ito. Nilapit niya ang paningin. Napansin ng binata na gulat ang mga nilalang nang makita siya at tila nagtutulakan pa sa sanga. Ilang sandali pa hinarangan niyo ni Tampit upang hindi makatawid. Hanggang sa... Teka, totoo ba kayo? Sumagot kayo sa akin. Tanong ni Tampit. Bigla namang nagtitiga ng mga ito. Nakita niyang nagtataka at nagtulakan muli kung sino ang sasagot. Hanggang sa hinawakan ng may isang mata ang kamay ni Tampit na nakaharang. Bigla itong tumawa. Nagulat si Tampit sapagkat naramdaman niya ang pagdampi ng maliliit na kamay ng nilalang. Alam niya sa sarili. Totoo ang lahat at hindi likang isip lamang. Nang magsalita ito, nanlaki ang mga mata ni Tampit. Oo, totoo kami. Totoo ang mga nakikita mo. Mabait ka ba? Mukhang masungit yung mukha mo eh. Huwag mo kaming sasaktan ha. Amoy balaw ka kasi. Wika ng nilalang na may isang mata. Nang marinig naman yun ni Tampit, hindi siya makapaniwala ngunit natuwa naman ang binata. Dahil nakakaaliw ang reaksyon ng mukha ng mga nilalang. Ngunit nagtaka siya sa salitang balaw. Bakit? Anong problema? Ba't nakatitig ka lang dyan at hindi mo alisin yung kamay mo sa dinadaanan namin? Tsaka, hindi ka ba natatakot? Muling tanong ng nilalang. Nagdaka si Tampit. Sapagkat iisa lamang ang nagsasalita. At tunog daga lamang ang dalawa. Hindi ako takot sa inyo, no? Nasanay na ako na may nagpapakita sa akin. Hindi ko lang alam kung totoo ang lahat kasi may sakit ako sa pag-iisip eh. Tsaka, ano ba yung balaw? Tugon ni Tampit. Kumunot ang mukha ng mga nilalang. Nakipagtitigan pa sa kanya. Hanggang sa... Wala kang sakit. Wala naman eh. May natural ka lang nakatangian. Nakakatakot yung balaw. Hehe. Pag nakita mo siya, tsak tatakbo ka. Nga pala, ako lang ang nakakapagsalita sa amin. Isa lang yung pinapahintulutan sa aming magkakapatid eh. Ako nga pala si Uro. Itong dalawa naman si Ibi at Giwin. Wika ng nilalang.
Nang marinig ito ng binata, napakunot ang mukha niya dahil may mga pangalan pala ang mga ito. Tuluyang natawa si Tambit dahil hindi kapani-paniwalang magkakapatid ang mga ito. Korteng kutsara yung dalawa, habang yung isa naman ay tangkay. Ngunit magpaganong pa man, kagad naglaro sa isipan ni Tampit ang sinabi nito na wala naman siyang sakit. Pagkaalis ng kamay sa sanga, nawala bigla ang dalawa at ang naiwan na lamang ay yung may isang mata. Naupo pa ito na tila naaaliw kay Tampit. Samantala ng mga sandaling yun, hindi niya alam na nagising pala ang mga magulang. Nakasilip sa bintana habang pinagmamasdan siya. Narinig pa ng binata ang pagagulgol ni Nanay Risa. Sinabi naman ni Tatay Pudol na tanggapin na lamang ang nangyari kay Tampit. Pupunahin sana yon ng binata subalit paglingon niya sa sanga ng guyabano, biglang nawala ang nilalang. Hinanap niya ito pero wala na talaga. Ngunit nakarinig naman siya ng mahinang hangos sa bandang liblib. Pinuntahan niyo ni Tampit. Narinig niya pa ang pagtawag ng ama. Subalit hindi niya na yon pinakinggan. Hanggang sa makarating siya doon sa masukal na lugar. Halos sumiwalay ang kaluluwa nang bumungad ang nakakatakot na nilalang. Tao, ngunit tila kalabawang ulo. Nanlilisik ang mga mata at umuusok pa ang ilong. Nakadapa sa damuhan, nakatuwad na tila susunggaban si Tampit. Hindi nakagalaw ang binata ng mga sandaling yun. Alam niya na hindi ito guni-guni lamang. Nakikita niya ang pag-alog ng mga damo sa tabi ng nilalang. Ilang segundo siyang nakipagtitigan sa nilalang. Bigla na lamang itong tumayo. Tumalikod at naglakad palayo hanggang sa naglaho. Dito nakahinga ng malalim si Tampit. May narinig pa siyang ibang mga huni. Ngunit sa pagkakataong yon, hindi na niya tinangkapang puntahan. Napili noon ni Tampit na umuwi na lamang. Pagkarating sa tahanan, bumungad kagad ang ama na nasa pinto at sinabi, ipapasuri siya muli sa mga doktor. Subalit nagsalita na ang binata. Wag na lang po tay. Hindi na kailangan. Wika ni Tampit. Pero anak, lumalala ang sakit mo. Baka katagalan, humantong sa pagkawala ng dewa mo. Tugon ni Tatay Pudol. Tay, meron pong kakaiba sa akin. Sana maniwala po kayo. Ngayon ko lang napagtanto Yung mga nakikita at narinig ko tay, totoo po ang lahat ng yun. Kanina, may nakita ako na 3 maliliit na nilalang. Naramdaman ko po sila. Sinabi nila na wala naman daw talaga akong sakit Natural lang na may katangian ako. Muling wika ng binata. Anak, ganyan talaga ang halusinasyon. Makinig ka sa akin, sa amin ang nanay mo. Dapat mong tatagan ang sarili mo. Huwag kang susuko, anak. Tugon ni Tatay Pudol. Hindi na nagsalita pa si Tampit. Wala din namang mangyayari at hindi rin maniniwala sa paliwanag ang ama. Lalo't na pag-alaman na may sakit siya sa isip. Kinabukasan, nilagnat ang binata. Hindi pa ordinaryong lagnat dahil sobrang taas at hindi halos makatayo si Tampit. Sa hindi malamang pagkakataon, napabisita naman ng pinsan ni Tatay Pudol na si Kusi. Nakiusap itong manghiramuna ng medisina na ginagamit sa mangga. Nga pala, ang pinagkukunan ng pamilya sa pangangailangan ay namumukod tanging trabaho ni Tatay Pudol sa mangga.
Kaagad namang pinaunlaka ng ama si Kusi. Ngunit biglang nag-iba ang reaksyon nito nang makita si Tampit. Nakasimangot at lumapit na halatang nagtataka. Naroon lang ang binata sa sala at nakahiga. Dadalhin ko siya mamaya sa doktor. Nilalagnat eh. Wika ni Tatay Pudol. Hindi nagsalita si Kusi at tinabihan ng binata. Tinitigan lamang ito at ilang sandali pa. Hinawakan ang dalawang kamay. Bakit Kusi? Ano bang meron? Tanong ni Tatay Pudol. Ayon sa narinig ko, nagkaroon ng sakit si Tampit sa pag-iisip, tama ba? Pero may nararamdaman akong kakaiba sa kanya. Kilala mo naman ako. Isa akong manggagamot. Itong pagkakaroon niya ng lagnat, kakaiba din. Tugon ni Kusi. Pudol, dalhin muna natin siya sa bahay ko bago mo dalhin sa doktor. May kailangan lang akong patunayan. Dagdag ng pinsan. Kagad namang pumayag si Tatay Pudol. Nasabi pa nito na bakit hindi niya naisip noon na ipatingin si Tampit sa albularyo. Kagad silang dumiretso sa doktor na halata namang hindi pangkaraniwan ang sakit sa isip ni Tampit. Ilang oras ang lumipas. Dinala ng mga magulang ang binata sa tahanan ni Kusi. Pinausukan si Tampit ng bunot. Pinahira ng abo ang buong katawan. Maniwala man kayo sa hindi, biglang nawala ang lagnat ng binata at pagkatapos, nagtubig ang balat at umuusok. Sobrang nagtataka si Kusi. Napatras ito at kitang-kita sa mukha ang pagkamangha. Nako! Isang bertud ang batang to. Ang pagkakaroon niya ng mga karamdaman at iba pa. Pagpapahiwatig na nagiging ganap na ang lakas ng katawan niya. Wala siyang sakit, Pudol. Tignan mong maigi. Karaniwan pa ba yan? Umuusok yung katawan. Katulad siya ng lolo natin. Naalala mo pa ba? Magaling, malakas, mabilis pero natural lang. Kaya nga naging manggagamot at yun ang naman ako. Pero si Tampit ang maswerteng nabiyayaan ng katulad niyang may kakaibang angking lakas. Wika ni Kusi. Oo nga no. Abay hindi ko naisip yun ah. Pero paano mo naman nasisigurado? Tanong ni Tatay Pudol. Bakit hindi ko malalaman yan din naman ang paalala ni Lolo. Sinabi niyang kapag may natural na bertudes, uusok ang katawan nito kapag nilagyan ng abo. Sa nakikita mo, hindi pa ba sapat yan? Tampit, bukod sa karamdaman mo, ano pa bang iba mong nararamdaman? Tanong ni Kusi sa binata. Kagabi po, may nagpakita sa aking mga maliliit na nilalang. Duwende po ata yung tawag sa kanila. Tapos, may taong kalabaw nga din po eh. Hindi naman ako pinaniniwalaan ni tatay at nanay. Sinasabi nilang dala lang yun ang sakit ko. Tugon ni Tampit. Totoo ang sinasabi ng anak mo, Pudol. May duwende talaga malapit sa inyo at ang taong kalabaw. Ito ang sinasabi ni Lolo na nakatira sa lupain niya. Yung balaw na bantay? Naalala mo ba? Yun pa nga yung ginawang panakot sa atin ni Lolo eh. Alam mo ba ang sabi niya? Ito din ang nagbigay sa kanya ng lakas at naging gabay niya. At kung hindi ako nagkakamali, ang napili ng balaw ay walang iba, kundi si Tampit. Obserbahan mo ang anak mo mula ngayon. Malakas ang pangangatawan niya sa lahat ng bagay. Wika ni Kusi. Samantala,
Napagtanto ng binata na balaw pala ang tawag sa nilalang na mukhang toro. Yun ang kinakatakutan ng mga maliliit na nilalang. Totoo ang lahat ng mga salaysay ni Kusi. Sapagkat matapos ang araw na yon, malaki ang pinagbago ni Tampit. Nawala na ang pagkabalisa, pagkairita, pagkawala sa sarili at higit sa lahat, pagkakaroon ng takot at kaba. Napag-alaman ni Tampit na nasa proseso pala ito ng biyaya mula sa balaw. Kaya biglaan na lang ang pagkakaroon nito ng sakit. Napatunayan niya ang lakas ng katawan at sa katunayan, nasaksihan din ito ni Tatay Pudol. Maliban na lamang kay Nanay Risa, ayaw noon ipakita ni Tampit ang angking katangian sa ina. Dahil sobrang madada ito at hindi mapagkakatiwalaan ng sikreto. Habang lumilipas ang araw, mas napapadalas ang pagpapakita sa kanya ng mga maliliit na nilalang. Napag-alaman ng binata na ang mga duwende pala ay alaga ng balaw. Sa tuwing nakakausap ni Tampit si Uru, ito din ang mga sandali na nagpapakita ang taong kalabaw. Sinubukan pa niyang lapitan ng balaw. Kaso lumalayo naman ito sa kanya. Tila naiilang at mabilis maglaho. Hanggang sa isang araw, nagkaroon ng kaalitan si Tatay Pudol patungkol sa mangga. Paano ba naman? Isa sa mga lupain nila Tampit na may tanim ng mangga. Nagkaroon ng sakit ang bunga. Ilang araw ang lumipas ay nagsimatayan ang mga puno ng mangga. Samantalang sakto naman sa medisina. Hanggang sa napag-alaman ni Tatay Pudol na nilason ang mga puno. Nilagyan ng asin ng ugat at ilang mga kemikal. Galit na galit si Tatay Pudol na mga sandaling yun. Pero may pinaghihinalaan na siyang tao. Ito ang kapitbahay nila na kompetensya sa mangga na si Herman. Kinumpronta yun ni Tatay Pudol. Ngunit sa kasamaang palad, nagulpi lamang ito at humantong sa pagkabagok ng ulo. Buhay pa naman, ngunit dahil sa pinsala sa utak, naparalisa si Tatay Pudol. Hindi naman nakikialam si Tampit nung una. Baka nagkakamali lang ang tatay sa hinala nito. Ngunit kalaunan, nalaman ni Tampit na ang naging kaalitan nga ang dahilan ng lahat. Totoong gawain nito ang panlalason ng mga tanim nilang mangga at naaktuhan pa ito mismo ng binata. Maliban pa dyan, namiminsala din ng ibang manggahan bukod sa kanila. Dito na nagalit si Tampit at sa pagnanais na udyukan ng masamang gawain ng mga ito. Noong gabing yon, tahimik na pinuntahan ni Tampit ang bahay ni Herman. Nakita niya na may ibang tao sa lugar. Alam niya sa sarili na lahat ng ito ay mga kasamahan ni Herman. Pero hindi natatakot si Tampit. Lumapit siya ng diretsyo sa bakuran ng bahay at sinuntok niya si Herman. Ngunit hindi napuruhan sa mukha. Magpaganon pa man, tumama ang suntok niya sa balikat. Sobrang nagulat ang mga taong nakakita. Ang lakas ng pagkatama at kitang-kita ang distansya ng pagkatilapon. Tila nabali ang braso sa suntok ni Tampit. Hindi nakabangon si Herman. Pinagtulungan pa si Tampit ng dalawang kasama. Ngunit dahil sa lakas ng binata, ni isa ay walang nakapalag at lahat bagsak kada suntok. Hanggang sa isang putok ng barilang umalingaw-ngaw sa paligid. Paglingon ni Tampit kung saan galing, nagmula pala ito sa kapatid ni Herman. Nakatutok sa kanya ang baril at kitang-kita sa binata ang pagkagulat. Nagtataka naman noon si Tampit.
hanggang sa nakaramdam siya ng kaunting manhid sa dibdib. Pagkapa niya dito, maniwala man kayo sa hindi, nahawakan ni Tampit ang maliit na bakal na tila dumikit lamang sa balat. Sobrang namangha ang binata. Tinamaan pala siya ng bala pero hindi bumaon sa katawan. Mainit-init pa nang nalaglag sa lupa ang tingga. Pinaputukan muli siya ng kapatid ni Herman. Hanggang sa nabulabog ang buong lugar at nagsilabasa ng ilang kapitbahay. Habang si Tampit naman, tila wala lang. Ilang sandali pa, tuluyan ng nilamok na mga tao ang paligid ng bahay nila Herman. Habang ang kapatid nito, wala na. Mabilis na tumakbo hanggang sa naglaho sa dilim. May mga tanod na nagtanong kung anong nangyayari. Hindi naman nagsalita pa si Herman. Dinuro niya lamang ang galon ng kemikal sa gilid. Hanggang sa isa sa taga-roon ang nagsabi na ang amoy ng kemikal kaparehas sa nilalagay doon sa manggang nalason. Gulpisarado sina Herman at ang mga kasama nito. Mas malala pa ang sinapit nila kay Tampit. Kinulong sila at binalaan na wag nang magpapakita pa sa lugar. Walang ibang nakakaalam sa ginawa ng binata, maliban na lamang kay Herman. Ngunit nang isalaysay niya ito sa otoridad, hindi naman siya pinaniwalaan. Hindi na nga nagpakita pa si Herman sa lugar. Matapos makapagpiyansa ay hindi na ito bumalik sa tahanan. Pati ang pamilya umalis na din sa lugar. Tila nahiya ang mga ito sa kasamaang ginawa. Habang si Tampit naman, kalmado lang. Dito niya lubos na pagtanto na may kaya pang gawin ang katangian. Bukod sa lakas ng katawan at bilis ng paggalaw, hindi din siya tinatabla ng bala. Lahat ng ito ay dahil lamang sa balaw. Ang susunod nating kwento ay mula sa isa nating tagapakinig. Naitago na lang natin sa pangalang Danilo. Taong 1968, probinsya ng Masbate. Danilo, ayusin mo nga ang ugaling niyan. Huwag mong gamitin sa maling paraan ng biyaya ng kalikasan. Kapag yan nagigante, nako, hindi mo kakayanin. Wika ni Lolo Patrimo. Napabuntong hininga na lamang ang matanda. Sa puntong yon, 5 beses na niyang sinabihan ang apo. Pasado 10:00 na ng gabi ng mga sandaling yun. Ngayon pa lamang ito nakauwi magmula noong Huwebes. 3 araw na itong nawala. Kahit hindi nagpapaalam, alam naman niya kung saan nagpupunta at kung ano ang ginagawa. Lolo naman, ako ang nagmamay-ari ng mutsyang to. Kaya ako ang masusunod kung ano man ang gagawin ko. At isa pa, nagkakaintindihan naman kami. Nagpaalam po ako na gagamitin ko siya sa mga transaksyon. Wika ni Danilo. Ay nako Danilo, 15 taon mo na yung tangan. Marami ka nang nagawang tama. Pero ngayon naging balimbing. Bakit hindi mo na lang ipagpatuloy ang mabuting gawain kesa dyan sa ilegal na transaksyon? Lolo, hindi tayo makakaipon kung aasa tayo sa dating gawi. Dito sa bagong trabahong to, sigurado yung pag-asenso natin. Kailanman, walang matatawag na pag-asenso sa landas na yan. Nasa tuwid na daan ka na sana nakuha mo pang lumihis. Basta Danilo, huwag mong kalimutan na pinapaalalahanan kita kung sakali mang darating ang araw
na pagbabayaran mo ang lahat ng maling gawain mo. Wika ni Lolo Patrimo na nagmamadaling umalis dahil sa inis. Habang si Danilo naman, baliwala ang mga paalala. Sa ngayon ay wala na itong ibang naiisip kundi ang kumita ng pera. Taong 1954, nang matagpuan niya ang isang mutya na pinagkaloob ng kalikasan, ang mutya ng Trabungko. Isang taon pa itong tinago dahil buong akala niya isa lamang itong ordinaryong palamuti na hindi mapapakinabangan. Pero nang mabanggit ito sa kakilalang antingero, maging siya ay hindi makapaniwala sa natuklasan tungkol doon. Matagal na itong nagka-interes sa ganitong bagay. Pero hindi napansin na nilapitan na ng biyaya dahil hindi akalain na magiging ganun. Ilang beses na niyang nasaksihan ang kakilalang gumagamit ng mutya. Kaya naman nang malaman na ang tinatagong bato ay nagtataglay ng pambihirang kakayahan, iginugol niya ang buong oras sa pag-aaral ng lihim na karunungan. Hindi nagtagal natutunan niya ang lahat ng pamamaraan ng paggamit nito. Hanggang sa aktwal ng nagamit. Huminto siya sa pag-aaral sa kolehiyo dahil ang pagiging antingero ang inatupag. Hindi naman tumutol si Lolo Patrimo. Sinuportahan niya ang apo pero ngayon na lumihis na ng landas. Dismayado ang matanda. Mag-iisang taon na si Danilo sa paninilbihan sa bagong kakilalang kaibigan. Natawagin na lang natin sa pangalang Sernardo. Isang mahalagang tao sa lipunan na nang matapos ang termino bilang alkalde, nagpatakbo ng negosyong ilegal. Malaki ang kita kaya nang inalok siya ay hindi nagdalawang isip. Nang sandaling yon ay inaalala niya ang kalagayan ng kanilang pamumuhay. Baon sa utang at walang permanenteng tahanan. Sa lupaing pagmamay-ari ng gobyerno lamang sila nakatira. Sa tuwing may proyektong ipapatayo, napipilitan silang maganap ng bagong pagtitirika ng barong-barong. Nagsawa na ang binata sa ganitong sitwasyon, kaya kumagat ito sa ilegal na gawain. Tutol na tutol si Lolo Patrimo pero hindi siya nakinig. O apo, umagang-umaga aalis ka na naman. Gabi ka na umuwi kahapon. Tapos ngayon may lakad uli. Hindi pa matapos-tapos ang gawain yan. Danilo, may ilalakad ka na namang droga ano? Wika ni Lolo Patrimo. Lolo, hinaan niyo naman yung boses niyo. Alam niyo namang hindi pwedeng malaman ng kahit na sino ang ganitong bagay. Lihim lang to eh. Tugon ni Danilo. Wala akong pakialam apo. Mas mabuti nang malaman ng lahat ang gawain yan nang pareho kayo ng amo mong bumagsak sa kulungan. Wika ng matanda. Hindi na nito napigilan pa ang sarili. Sa pagkakataong yon, hindi na niya kaya pang itago ang galit. Kapag ba nasa kulungan na ako, dadalaw ka. Lolo naman, para sa atin tong ginagawa ko. Kaunti na lang makakabili na tayo ng lupa. Makakapagpatayo na tayo ng bahay. Makakabili ng sasakyan. Tapos yung babuyan na inaasa mo noon pa. Lahat ng yan may isa sa katuparan na natin pagdating ng araw. Kaunting tiis na lang po talaga. Kapag naging sapat na ang ipong ko, pangako, titigil na po ako. Wika ng binata. Bakit hindi na lang ngayon na po? Danilo, matutuwa pa ako kung babalik ka sa dating gawi. Bumalik ka sa pagiging antingero na ang aswang at masasamang elemento ang tinutugis. Hindi ganito na bawat hakbang mo.
Lilingon ka ng paulit-ulit dahil baka may pulis na nakasunod. Nasa peligro ang buhay dahil sa lintik na gawain yan. Hindi ko tuloy maiwasang sisihin ang sarili ko. Dadalawa na lang tayo, pero hindi kita natutukan. Tignan mo ang sarili mo ngayon. Nalingat lang ako ng sandali. Sinakop na ng ilegal na yan ang buo mong pagkatao. Tugon ni Lolo Patrimo. Lolo, marami pa akong dapat gawin. Saka na lang po tayo mag-usap. Pagkabalik ko, may iniwan po akong pera sa mesa. Pambili po yun ng gamot nyo sa tuhod at pangkain na rin. Mag-iingat po kayo rito ah. Mauuna na po ko. Pagpapaalam ni Danilo. Abat, talagang hindi ka magikinig na. Danilo, bumalik ka rito, mag-usap tayo. Hoy, naku kang bata ka oh. Sobrang tigas na ng ulo mo. Napahugot na lamang ng hininga ang matanda. Wala na itong nagawa kundi ang manahimik na lamang at ipunin ang nais sabihing sapo. Habang naghihintay sa opisina ng amo, okupado ang isip ni Danilo tungkol sa sinasabi ng lolo. Sa kabilang banda, nais na niyang tumigil subalit sa tuwing may isip ang kanilang sitwasyon, wala itong magagawa kung hindi ang magpatuloy. Kapag naging sapat na ang ipong ko, titigil na ako pangako. Sa ngayon malaki pa ang kulang kaya sana makipagtulungan ka pa sa akin ha. Gabayan mo ko. Protektahan na sa bawat transaksyon na gagawin ko. Walang otoridad na makapansin. Yan lang ang hinihiling ko sa'yo. Bulong sa mutyang hawak. Mabilis naman itong tinago nang dumating ang amo. Danilo, mabuti nandito ka na. May iuutos ako sa iyo sa kabilang isla. Ihahatid mo ang isang karton ng produkto natin. Huwag kang mag-alala dahil pagdating mo roon, may nag-aabang na sa iyo. Kausapin mo lang siya na parang katropa. Tapos simplehan niyo ang kilos dahil maraming pulis doon. Mahigpit ang namumuno sa pulisya roon. Kaya iba yung pag-iingat ang hihilingin ko sa iyo. Wika ng amo. Walang problema, Sir Nardo. Marami na akong nilakad kaya simple lang to. Kayang-kaya yan. O sige, akyatin mo sa itaas ang produkto natin. Ipapahanda ko lang ang sasakyan na maghahatid sa iyo sa pantalan. May tauhan akong naghihintay sa iyo roon. Siya ang magbibigay ng ticket mo sa barko. Mag-iingat ka. Malaking pera ang kikitain natin dito. At sisiguraduhin kong mababayaran ka ng sapat. Wika ni Sir Nardo. Napangiti na lamang si Danilo sa narinig. Wala siyang duda. Kilala niya ang amo. Higit pa sa sapat ang binibigay. Matapos makuha ang karton na naglalaman ng produkto, lumabas na ito at nagpunta sa nakaparadang sasakyan na naghihintay sa kanya. Pagkarating sa pantalan, nahanap kagad ng pinata ang tauhan ng amo. Lumapit ito at nagabot ng tiket. Hindi na rin dumaan sa mabusising pagsisiyasat ang kargamento dahil may galamay rin sila sa loob. Ilang minuto lamang ang naging biyahe. Pagdaong sa kabilang isla, tumambay muna sila sa isang tindahan. Hindi pa dumadating ang taong pagbibentahan. Tawagin mo na lang akong Kaloy. Ikaw, anong gusto mong itawag ko sa'yo? Tanong ng lalaki. Hindi niya ito namukaan dahil may takip sa muka at nakasalamin. Danilo pare, matagal ka na ba sa gawaing to? Parang alam mo na ang pasikot-sikot ah.
Tugon ni Danilo. Mag-iisang dekada na ako rito. Wala eh. Hindi nakapagtapos ng pag-aaral. Walang mapasukang matinong trabaho. Kaya nagtsatsaga ako sa ganito. Ikaw ba? Ito, sa paghahanap ng mabilisang paraan sa pagkita ng pera. Ito ang natagpuan ko. Hindi naman lugi kasi may salapi rito eh. Pag-iingat lang talaga ang kailangan. Magkakapera ka na. Mag-iisang taon pa lang ako. Tugon ni Danilo. Mag-iisang taon? Pero pinagkakatiwalaan ka na ni Sir Nardo? May katangian ka siguro na nagustuhan niya, no? Ilang transaksyon ba ang binigay sa'yo kada linggo? Minsan isa lang. Minsan naman araw-araw. Depende sa dami ng gustong kumuha ng produkto. Kung sa bagay. Pero alam mo ba na ang islang inaapakan natin ngayon? Hindi lang pulis ang dapat nating bantayan. Napatingin si Danilo sa kasama. Maraming manghihikap dito. Ang iba ordinaryong manghihikap lang. Karamihan aswang pa. Huwag kang magpapatapik. Kung ayaw mong umuwing may iniindang karamdaman na walang tiyak na gamutan. Wika ni Kaloy. Kagad niyang naintindihan ang sinabi nito. Hindi na bago sa kanya dahil marami na siyang nakasalubong na ganitong kaso noong kasagsagan ng panunugis. Hindi niya lang lubos akalain na ang islang dinaungan. Tahanan ng mga manghihikap. Nang pakiramdaman ng bawat taong nakapaligid, nakilala niya ang iilan. Nakatingin pa sa kanila na hindi maitatangging may masamang binabalak. Tama na rin ang pagkain. Baka mamaya, magsimulang sumakit ang tiyan mo. Wika ni Kaloy. Itinapon nito ang hawak niyang pagkain. Magagalit na sana ang binata dahil bagong bili lamang pero hindi na nagawa pa. Nang masulya pa ng lalaking nakatayo sa kanilang tapat. May kalayuan pero kapansin-pansin na meron itong inuusal. Kagad pang nag-iwas ng tingin at naglakad palayo. Hoy Danilo, maging mapagmatsyag ka. Isaisip mo na bawat taong nandito may bantang panganib. Matatagalan pa ang bayan natin kaya lumipat muna tayo ng pwesto. Naalibadbaran ako sa mga nakapaligid sa atin eh. Wika ni Kaloy. Tila maamong tupa na sumunod si Danilo. Nagtiwala siya kay Kaloy dahil sa galawan pa lang nito na tila kabisado ang lugar. Sa isang silid paupahan ang kanilang punta. Gabi pa darating ang buyer kung kaya kinakailangan nila na mapagpapahingahan. Hindi naman sila kapos sa pera, kaya nakapagbayad kaagad. Pinagdudahan pa ng may-ari dahil sa dami ng salapi sa pitaka ni Kaloy. Hindi na lamang sila tumugon. Gaano ba katagal yung buyer natin? Bandang 6:00 mamayang gabi darating na ba siya? Tanong ni Danilo. Nang maibaba ni Kaloy ang telepono, kakatapos lang tumawag. Baka sa hating gabi pa raw eh. Sinabi ko na dito tayo maghihintay. Wala tayong magagawa. Hindi naman pwedeng umuwi tayo at bumalik. Ayaw na ayaw ni Sir Nardo ang ganong sistema. Kapag hindi talaga dumating yung buyer na yon, uupakan ko siya. Pinaghintay pa tayo ng matagal. Bakit daw ba kasi? Hindi ba pwedeng pumunta siya dito? Kunin yung karton para tapos na. Pasenyorito pa eh. Ganyan talaga si Felipe. Akala mo kung sino. Ilang beses na siyang makipagtransaksyon kay Sir Nardo.
Magpa hanggang ngayon, wala pa rin pinagbago. Pero hinay-hinay ka lang sa pagsasalita tungkol sa kanya. Hindi siya ordinaryong tao. Anong ibig mong sabihin? Kung hindi siya ordinaryo, anong klaseng tao siya? Mali ang tanong mo, bata. Anong klaseng halimaw ka mo? Tatapatin na kita. Ang bayan natin sa islang ito ay isang aswang. Siguro maghahanap pa ng makakain kaya matatagalan. Tugon ni Kaloy. Saglit na natigilan si Danilo sa narinig. Hindi niya inaasahan na ganoong klase ang taong katransaksyon. Pero sa kabilang banda, tila nabuhayan siya ng loob. May naisip na gagawin sa oras na sila'y magkaharap. Aba, mukhang masaya ka pa na isang aswang ang hihintayin natin ah. Bakit? May naisip ka ba? Tanong ni Kaloy. Wala naman. Hindi lang ako makapaghintay na harap-harapang makita yung taong yon. Ano kaya yung magiging reaksyon niya, no? Bakit? Ipagmamayabang mo ba ang tangan mo? Bata, hindi uubra ang ganyang estilo sa bayan na to. May naglakas loob ng tumugis pero baliktad ang nangyari. Huwag mo nang subukan kung gusto mong makauwi. Teka, paano mo nalamang may tangan ako? Sa pagkakaalala ko, wala akong pinagsasabihan ah. Hindi na mahalaga kung paano ko nalaman. Magpahinga ka na lamang dyan. Sa labas muna ako. Magbabantay dahil baka mamaya may biglang darating. Mabisto pa tayo. Tugon ni Kaloy sabay labas sa tinutuluyan. Samantalang si Danilo naman, naiwang nagtataka dahil sa sinabi nito pero hindi na pinansin. Sumampa na lamang sa higaan at tumidlip. Madilim na ang paligid nang magising siya. Una niyang tinignan ang karton na nasa ilalim ng higaan. Nang makitang naroon lang, sunod niyang hinanap si Kaloy. Lumabas ito at naabutan itong nakaupo sa tindahan sa ibaba. Kaagad na rin silang bumili ng makakain para makapaghapunan. Pagkatapos, sabay nilang hinintay ang buyer na paulit-ulit ng minura dahil sa katagalan. Tawagan mo na lang kaya ulit. Ang tagal naman niya eh. Wala na yata siyang balak na kunin to. Wika ni Danilo. Natawagan ko na. Naubos na nga yung sinsilyo ko kakairam ng telepono eh. Darating daw siya maya-maya. Tugon ni Kaloy. O baka hindi naman talaga. Pinaglololo ko lang yata tayo niyan eh. Ako na nga ang tatawag. Oh, ito ang numero. May sinsilyo ka ba dyan? 5 bawat tawag ah. Tugon ni Kaloy. Kinapa ni Danilo ang bulsa. Subalit wala siyang mahanap na barya. Sinubukan niyang magbayad ng buo pero walang panukli kaya hindi rin nakagamit ng telepono. Wala na silang nagawa kung hindi ang maghintay kung kailan darating ang buyer. Makalipas ang ilang sandali. 3 oras na ang lumipas. Nagsara na ang mga tindahan. Tahimik na ang paligid at wala nang ni isang naglalakad. Sa puntong ito sila na lamang ang gising. Ano? Darating pa ba siya? Kung hindi na umuwi na lang tayo. Sabihin natin kay San Nardo na paasa yung buyer na yan. Akala mo naman kung sino para paghintayin tayo ng matagal. Wika ni Danilo. Tama na nga yung reklamo. Nandito na siya. Ihanda mo na yung karton. Ibigay mo yan paglapit niya. Tugon ni Kaloy.
Napakunot ang noo ni Danilo. Sinabi ni Kaloy na nariyan na ang buyer subalit wala naman siyang makitang paparating. Wala ring katok sa pinto. Sinilip pa niya sa bintana para makasigurado pero wala nga talaga. Nasaan ba? Wala naman ako makita. Ikaw, wag mo nga ako niloloko. Naiinis na nga ako sa bayad natin, dadagdagan mo pa. Wika ni Danilo. Mas lalo siyang nagtaka nang pagtawanan siya ni Kaloy. Huwag mong sabihing talilikuran ka na ng tangan mo, bata. Alam mo, hindi pa huli ang lahat. Bumalik ka na lamang sa dati mong tungkulin bago pa tuluyang mawala ng gana ang mutya mo sa'yo. Wika ni Kaloy. Natahimik si Danilo. Kinapa ang tangan at gano'n na lamang ang pagkagulat nang hindi na maramdaman ang taglay nitong kapangyarihan. Natulala na lamang ang binata sa mga sumunod na nangyari. May kumatok sa pinto. Pagkabukas si bumungad ang isang lalaki na masama ang tingin pero umiiwas kay Kaloy. Madaling natapos ang transaksyon dahil pagkaabot ng produkto ay kaagad nagbayad. Umalis na rin ito nang walang sali-salita. Sinundan niya ng tingin ang lalaki sa bintana. Tinitigan niyang mabuti at pagkarating sa madilim na bahagi, nagpalit ng anyo bilang aso. Tangan sa bibig ang karton. Dito na niya napagtanto ang sinabi ng kasama tungkol sa kanyang mutya. Hindi na yata gumagana ang kapangyarihan ng mutya mo. Ni hindi nga napansin ng paglapit ng aswang na yon. Kahit mukhaan na nating nakaharap. Wika ni Kaloy. Bakit? Paano? Kulang yata sa pagpapakain. Dasal, ilang araw ko na rin kasing hindi nagawa eh. Babalik din yung bisa nito. Sigurado ko. Tugon ni Danilo. Galing na ako dyan, bata. Katulad mo, isa rin akong antingero. Pero dahil ginamit sa maling gawain ng tangan, nawalan ito ng bisa. Kumbaga, binawi na ng kalikasan. Kaya ito ako ngayon. Tinalikuran ko na lamang ang pagiging antingero. Nahihiya na ako sa mutya ko eh. Ipinagkaloob ko na lamang sa kakilala kong antingero kung saan magagamit sa kabutihan at nararapat. Kaya ikaw, kung gusto mong bumalik ang bisa niyan, magbalik loob ka na dyan. Hindi pa naman huli ang lahat eh. Maganda ka na at aalis na tayo. Madaling araw na rin naman eh. Sa pantala na tayo magabang ng pagsikat ng araw. 6:00 ang biyahe natin. Wika ni Kaloy. Pasado 1:00 na ng madaling araw. Wala nang sasakyan ng mga sandaling yun. Kaya naglakad na lamang silang dalawa. Habang lumalakad, hindi makapaniwala si Danilo sa nangyari sa kanya at sa tangan. Dahan-dahan ang nagsisi sa pinagagawa. May kalayuan ng daungan na kinakailangan pa nilang daanan ang ilang metrong lawak na kakahuyan. Wala siya sa pag-iisip dahil sa sobrang pagkabahala. Dahil dito kamuntikan na itong madali ng aswang na nakabang. Mabuti na lamang mabilis si Kaloy at nagawang pigilan ang pag-atake ng nilalang. Hindi na rin nahirapan sa pakikipaglaban dahil sanay na ito sa ganitong gawain. Nang matauhan si Danilo, tumulong siya sa pagtugis sa aswang na ilang sandali pa'y naitumba na nila. Nang mga sumunod na oras, tulala pa rin si Danilo hanggang sa nakabalik ng tahanan. Oh, pagalis ang dami mong baong enerhiya. Hindi nga matigil sa pagputak yung bunganga mo eh. Tapos ngayong nakauwi parang sementadong estatwa ka na. Ano bang nangyari?
Bistado na ba ang mali mong gawain? Aba, mabuti naman kung ganon. Oh, may benda ang braso mo. May galos pa ang muka. Nakipaghabulan ka ba sa mga pulis? Buti naman at binuhay ka pa. Biro ni Lolo Patrimo. Tama ka nga, Pulo. Hindi nararapat gamitin sa maling gawain ng mutya. Lo, silalakay kami ng aswang habang pauwi tapos hindi ko man lang naramdaman na may nilalang sa paligid. Noong sandaling may sagupaan ang nangyari, nahirapan po akong lumaban dahil wala nang nagbibigay ng lakas sa akin. Lolo, tinalikuran na po ako ng tangan ko. Tugon ni Danilo. Mas mabuti. Ayan na. Ikaw ang unang tumalikod sa tungkulin mo. Tapos ngayon magsisisi ka. Danilo, ilang libong beses kitang pinapaalalahanan. Nakikinig ka ba? Wala kang karapatang magsisi. Dahil ginusto mo yon. Ikaw ang unang tumalikod. Karma mo na yan. Muling wika ng matanda na mababakas ang galit sa boses. Magpasa hanggang ngayon ay dinaramdam pa rin ang maling gawain ng apo. Diyos ko, huwag kang iiyak dyan. Danilo, kalalaki mong tao eh. O siya, lumuhod ka ron sa altar. Magsumamo ka. Humingi ka ng tawad sa mutya mo. Hilingin mo rin na magbalik ang bisa. Ewan ko lang kung pagbibigyan ka pa niyan ngayon. Alam naman niya na gagamitin mo ulit siya sa maling gawain eh. Ewan ko ba sa iyong bata ka? Mungkahi ng matanda. Nagmamadaling pumunta sa altar si Danilo. Ginawa ang lahat ng pakikiusap at nilahad ang buong pusong pagsisisi. Araw-araw niya itong ginawa pero makalipas ang 1 linggo. Wala pa ring nagbago. Hindi na nabuhay pa ang mutya. Tulala na lamang ang binata habang nakatingin sa madilim na kalangitan. Ilang sandali pa'y napatayo na lamang nang biglang may umalingasaw. Sa pagkakataong yon, muling nanumbalik ang kanyang interes sa pagtugis. Kaagad niyang binitbit ang itak saka nagmamadaling pumunta sa kabilang bahay na hindi kalayuan kung saan merong aswang na nakadapo sa bubungan. 11:00 na ng mga sandaling yon. Tulog na ang lahat sa tahanang ito. Walang nakapansin sa nilalang. Maingat siyang lumapit. Saktong buwaba ito upang makahanap ng mas mainam na pwesto. Dito na niya sinalakay. Nakatalikod kung kaya't pumabor sa kanya. Idinaan sa bilis ng pagtaga. Nagtamo naman siya ng kalmot pero sa huli, tuluyan niyang napuksa ang aswang. Naunahan ito ng saksak sa dibdib at leeg. Bago pa man siya mapuruhan ng matutulis na mga kuko na nakatutok sa kanyang mga mata. Kahit walang tulong ng mutya, natuwa naman ang binata dahil nagawa pa ring malupig ang nilalang. Gamit lamang ang sariling lakas at bilis. Nang mga sumunod na araw, iginugol na niya ang buong oras at atensyon sa pagbabalik loob sa tangan. Wala pa rin itong senyales ng pagiging aktibo pero hindi siya sumuko. Ilang ulit na rin siyang binabalik-balikan ng mga tauhan ng dating amo. Subalit humihindi na si Danilo. Ayaw na niyang magtrabaho sa maruming paraan. Kinalimutan na rin ang pagiging gahaman sa pera na naging dahilan ng kanyang pagtalikod sa tungkulin. Tuluyan na itong bumitaw rito. Si Lolo Patrimo sa kabilang banda. Nasisiha naman ito sa naging pasya ng apo. Kung noon pa hindi mo tinahak ang maling daan, hindi ka na sana magkakaproblema.
Pero hindi bale. Baka maawa pa sa'yo at bumalik. Kita ko namang nagbabalik loob ka na. Sana, ituloy-tuloy mo na. Wika ni Lolo Patrimo. Natuto na po ako, Lo. Tama nga po kayo. Hindi ko dapat tinalikuran eh. Nilamon po ako ng pera kaya nagawa ko yon. Kahit kailan talaga nagagawa ng salaping hatakin ng tao para gumawa ng mali, no? Tignan niyo yung nangyari sa akin. Tugon ni Danilo. Huwag mong sisihin ang pera dahil hindi lang yon ang may kasalanan dito. Kung hindi ka nagpadala sa tukso, hindi din yan mangyayari. Malaki din ang naging kasalanan mo. Yun na nga po, Lo eh. Kasalanan naming dalawa. Pero kahit na ganito, hindi ako magsasawang humingi ng tawad sa mali kong gawain. Kung sakali mang ayaw na ng mutya sa akin, magpapatuloy pa rin po ako sa pagtugis. Kahit lakas, bilis at kaalaman na lang ang gagamitin ko. Ipagdarasal ko na rin na sana bigyan ka pa ng pangalawang pagkakataon. Simula ngayon, piliin mo ang kabutihan at huwag mong basta talikuran ng isang mahalagang tungkulin para lamang sa kakarampot na salapi na nagmula sa iligal na gawain. Binabayaran ka nga ng malaki ng amo mo, pero wala pa ring halaga dahil galing sa marumi. Basta po, huwag mo nang uulitin. Matuto ka na sa isang pagkakamali. Paalala ni Lolo Patrimo. Sinikap ni Danilo na muling makuha ang tiwala ng mutya. Sa patuloy na pagsisisi at pagpapakita ng katapatan sa tungkulin, dahan-dahan na rin itong nagbalik at walang mapagsidla ng kanyang tuwa. Dahil sa lahat ng mga nangyari, sa tuwid na paraan na lamang niya ginamit, hindi na siningitan ng kung ano-anong kalokohan. Natuto na si Danilo sa pagkakamaling nagawa at binura sa landas ang mga sagabal. Nagpapasalamat nga pala ako sa nagpadala ng ating kwento. Nawa ay nagustuhan niyo ang inyong napakinggan. Ang opinyon ko lang sa kwentong ito, walang maidudulot na tama sa atin ng maling gawain. Marahil oo, malaki ang pera. Palagi nating isipin na hindi tayo nagiging tapat sa kapwa natin sa ilegal na gawain. Hindi man tayo direktang napeperwisyo. Pero dahil sa ginagawa nating masama, maraming naapektuhang iba. Muli, nagpapasalamat ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.